Bago lahat, ulitin ko lang po mag-anniversary tayo sa Sunday. Ang wawawin po, 5 years na po ang wawawin sa GMA7. Bigyan mo nga sa akin yung history. Okay, ang history natin, nagsimula po ang wawawin. Ako po, sa GMA, kung may kukwento ko kayo nun pag may oras talaga. At ako po nang umakyat sa GMA, walang nakakaalam na ako po ay pipirma na kontrata. It's only Mr. Gozon, of course our chairman, Mr. Duabit, Mr. Philip Yalong, Atty. Boy Reyno, Atty. Ferdy Domingo, at ang inyong lingkod. Wala po nakakaalam. Ito po ay parang surprise. Siyempre, nagulat ang lahat dahil nawala ako ng 2 years sa television, galing ako ng 2, galing ng 5. Ngayon, nandito na po ako. Saan ako nagsimula? GMA7. Nagsimula po ako sa GMA sa lunch date. At siyempre, kasama ko dyan si Kuya Randy, isang sidekick. Pag lumalabas yung super suma niya, pag binubugbog, ako yun. Pag umusok na, lalabas na si Kuya Randy, nakabrief siya ng S, super suman. So, nagsimula po ako sa lunch date. Ang bayad sa akin, 150. Binobola ko si Elvis, yung, bigyan mo na akong 300. Naging 200. Naging 250. Hanggang nawala na po ako dahil naging drummer ako noon. Anyway, yun ang storya ho yan. Kaya, nakabalik ako muli ngayon dito po sa GMA. That was May 10, 2015, na nag-launch. Pero I think a month before, nung nag-sign ako ng contract, wala ko talaga nakakalam. Sobrang sikreto po yan. Pero, hindi po ako kinuha ng GMA para maging talent. Ako ho ang nag-produce ng Wawawin. For how many days? For how many months? Tapos okay, nagsimula ako ng 3:30 ng Sunday. May 10 po yun. Ilang buwan lang ho, medyo mabigat na kasi walang commercials, wala kaming marketing. So, gusto ko lang gawin to para makapagpasaya. Ang laki ho ng nagastos. Hanggang sinabi ko si GMA, hihinto ko na. Wala na akong pera. Kasi sobra dahil I'm spending about 14 million a month. Yun ang ginagastos ko. Sarili kong pera yun, totoo yan. Para alam niyo lang yung history. So, nung dumating ng mga ilang buwan, sabi ko kay Mr. Joey Abacan, hihinto na ako, hindi ko na kaya dahil wala akong commercial at walang pumapasok na advertiser. So, ang nangyari naman doon, pagpunta na ako ng Tagaytay, nag-iimpake na ako, doon ako titira sa Tagaytay muna ako, doon na muna ako. Ayoko naman ng showbiz. Biglang tumawag sa akin ng 3 o'clock, 3:30. Maalis na ako Naka-impake na yung mga maleta ko. Yung story history lang ho ito. At sabi niya sa Abacan, Joy, asan ka? Sabi niya, talaga bang hihinto ka na? I think that was Friday. Last episode ko na ng Sunday yun. Kasi wala na laki na noon nagagas ko, walang bumabalik. Ganun talaga Alam niyo, laman ang buhay, laging sugal yan So, nagre-rate ng konti, nagre-rate siya, nakakatuwa. Nung Sunday ng 3:30, nagre-rate ka lang So, kaya lang walang pumapasok na pera, labas ako na labas ng pera. Imagine nyo, 14 million a month ang ginagastos ng sarili kong bulsa. So, sabi ko, stop na ako. Sabi naman si Abacan, pwede ba tayong mag-usap? Sabi ko, Joey, hindi ko na kaya. Stop ko na. I'm sorry, hanggang dito na lang talaga. Sabi niya, asan ka? Sa bahay. O, magkita tayo sa isang restaurant. Right there and then, nagkita kami, mga 4 o'clock. Sabi niya, okay ba sa'yo na ganito lang bayaran mo? Sabi ko, ayoko na. Joey, hindi ko na kaya. Tapos sabi niya, o sige, ganito. Okay ba sa'yo na co-prod na lang tayo ng GMA? Sabi nga, ano yung co-prod? Hati ng gastos. O, ano yung kaya mo? Ano yung kaya namin? Airtime, ganito. Kaya ako kinukwento to dahil akala nyo ganun ho kadali ang pagpasok ko sa GMA. Butas din ho ng karayom ang pinagdaanan ko dyan. Hanggang dumating na sa point na talagang wala na ako masyadong pera at gusto ko nang magbenta ng mga properties para lang matuloy yung show. Sabi ni Mr. Abacan, gusto mo, co-prod, kami magbebenta ng programa mo. Nabuhayan po ako doon. And after that, kaya natuloy, ginawa na ho kaming 2:00. Okay, bali, ito May 10, Sunday 3:30, 4:30. Alam niyo sa totoo lang, walang commercial, pero nagre-rate yung show Nagugulat kami, nag-8%, 9% every Sunday. Like August 9, Sunday, sabi niya, pwede ka mang back-to-back sa Pinasaya. 2 o'clock. So, nabago ang time slot namin. Naging August 9, 2000, naging Sunday, 2 o'clock. 2 o'clock to 3:15. Tapos doon, dahil po sa inyo yan, nag-rate na naman yung show. Ginawa na po namin, ang last episode ko ng Sunday, January 18, 2016. Para alam niyo po yung history ng kasi it's about Wawawin. It's about me, you, and GMA. Kasi kami nag-uusap
Last episode po ng Wawawin ng 2 o'clock, January 18. For the span of 1 month, February 1 po, nag-daily show na po ang Wawawin. Nagsimula po ng 5:30 to 6:30 yan eh. Yun ang usapan. So, isang oras lang. After po ng mga ilang araw, tumawag naman sa akin sa Abakan. Mag-usap tayo. Oh, kaya mo ba ng 5 to 6:30? So, nadagdagan na po ng oras. Naging 5 to 6:30. That was February 15, 2016. So, starting February 15 po, naging gateway na po to prime time ang Wawawin. 5 to 6:30 na po ang naging istorya ng Wawawin sa inyong araw-araw. Yun po yung handa na ba kayo? Bigyan ng jacket yan. Cellphone, TV, di ba? Lahat po na kailangan nyo. Lahat, ganito. Pinagkaloob po yan. Pero during that time po, GMA na po ang tumulong sa akin. Kaya, GMA, from the bottom of my heart, kami po lahat. Kasama ko, Atty. Boy Reyno, my partner, my legal counsel, Atty. De Vera, Atty. Ferdy Domingo, si RBR. Kami ho, Atty. King Reyno, di mo kami iniwan. Miss Vicky Morales, thank you. Kinukwento ko lang ho ito para malaman nyo yung pinagdaanan ko. And then, after nyan, nagwawawi na po. Hanggang last episode natin, ito naging co-production na po. Ang last episode natin, ito no, naiyak yung mga staff ko dahil kung alam nyo lang yung pinagdaanan ko. Hindi ba, nakausap ko sila, hindi ko hanggang dito na lang tayo, bebenta ko muna yung mga properties ko, kasi tayo babalik. So, awa ng Diyos, alam nyo, ito ho, kaya kung kinukwento to, dahil na-stop na naman tayo dahil sa COVID, coronavirus. One day, nandun ako sa March ano ba yan? March 26. Ba't mamiyak to? Una mo nga. Bigyan mo kagad doon. Yan. Bigyan kagad direct. Yan. Oh. Iiyakan ito. Yan pa yung mga solid na staff ko. Yan. Yung isa nga, hindi pa alam ng nanay niya. Yan. Huwag mong papakita. Baka malaman. Yan si Nachit. Napaka-loyal sa akin yan. Yan o. Yan. But anyway, yung papang staff namin, may kwento ko lang. So, March 26, so, nasa Puerto Galera kami dahil na-stuck kami doon. Sabi ko, bumaba nga kayo dito. Kasama ko si Check, yung mga staff ko. Actually, mga staff ko puro halos bakla. Kaya ako nag-enjoy ako sa mga bading kasi masarap silang kasama. Mahal nila ako. Kaya mahal na mahal ko yung mga yan eh. So, you know, ibang pagmamahal ng mga to sa staff sa akin eh. Yung mga staff ko na nawala, mahal ko naman din kayong lahat. Alam ko may mga ano lang kayo. Pero, etong natira sa akin, sabi ko sa kanila, hindi ko kayo pababayaan. Ito si Rod. Bigyan mo si Rod. Bigyan mo kagad. Yan. Yan, si Rod. Ang aking pong head writer, andyan lagi, Rod. Yan. Si Ana Feliciano. Si Ana. Hindi ka dito, Ana. Nandiyan pa rin. Mga staff namin, si DC. Okay. Pinapakita ko lang sa inyo, ito po yung mga true thick and thin, eka nga. Anyway, ito, naisip ko na March 26, bumaba nga kayo dito, sa likod kami ng mangrove. Gawa tayo ng Facebook. Gusto ko magtutok to win. Doon nagsimula yan. Kaya ako kinukwento dahil sobrang blessed ko akong tao. Sobrang napakaswerte ko. Kaya ako siguro nandito ako para may purpose, para maging tulay, para maging instrumento, para sa ating mga kababayan dahil saan din ako nanggaling. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil kung di nyo man sinuportahan ng programa namin, ang programang Wawawin, wala naman ako dito eh. At hindi naman ako i-stay ng GMA. Kaya ho kami nagre-rate dahil sa inyo. Kaya itong programang ito ginawa para po sa inyong lahat. Kaya maraming salamat sa lahat po na nagtiwala, sa lahat po na nagmahal sa akin, sa lahat po na nagtitiwala ngayon. Huwag po kayong mag-alala. Hanggang nabubuhay ako, kami lahat, hanggat kaya kong tumulong, gagawin ko yan para po sa inyo lahat. Happy anniversary sa inyong lahat. Masaya lang ako dahil yun. At marami pa po akong gagawin na kabutihan para sa inyo lahat. Kung ako may nagkasala dati, patawarin niyo ako sa lahat na naagrabyado ko, nasaktan ko. I'm sorry. Ganun ang buhay. Humingi ako ng tawad sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala. Pagpapatuloy ko itong layunin, makapagbigay ng saya, ligaya, malasakit, pagbibigay ng pag-asa at pagmamahal sa mga kababayan natin na nangangailangan. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin. Mga kaskwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wawawin YouTube channel.
Tsaka, don't forget to hit the, the bell button para lagi kang updated. Yun lang!